Sila na may kasalanan, imbis mag-sorry, sila pa naninisi. Ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy. Sa PNP 2 minomonitor namin rally sa EDSA. Pero tingnan nyo to, sasabihin ni Rimulya. Ni Rimulya na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Sir! Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, nako, nayari ka, Marbil. O, sino po yan? Si PNP, ay bawal po dito dumaan yan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Nako, kaya pagkabawal, presidente pwede, vice president pwede, Marbil pwede. Ka-level mo vice president, ka-level mo president, Marbil. Ang lakas talaga nito si Marbil. PNP chief, dapat tagapagpatupad ng batas, pero nilalabag ang batas. Ganyan na po ang mga pulis ngayon. Hindi ko nilalahat ha. Marami tayong kaibigang pulis na mababait. Pero ang problema natin ngayon, yung ibang mga head, Marcos, parang may mga sungay itong mga head mo, itong si Barbil. Ay, Barbil. Ba't ba ako Barbil? Marbil. Kasi ito sila Jason sila Jay Guevara, Barbie kasi ang tawag. Ewan ko ba bakit Barbie ang tawag? Bakit ba Barbie ang tawag sa iyo, Marbil? Katunog lang ba? Ano sa tingin ninyo? Bakit ba tinatawag na Barbie ito si Marbil? Oh, sige nga, tuloy natin. Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy ayon sa kausap ng tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC nang sitahin sila sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. At ang idinahilan niya bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Sabi ng police escort, sa PNP 2 minomonitor namin rally sa EDSA. Kaya sila dumaan, etong convoy ni Marbil, kaya sila dumaan dyan dahil minomonitor nila ang rally sa EDSA. Tandaan nyo yan, yan ang ano nila. Yan ang palusot nila. Next. Minomonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will take. Ito naman. Ang sinabi naman, yan po ang meeting because there's an operation last night that SILG will tell you what the accomplishment last night po. Papalusot, may accomplishment pa siya. At sasabihin ni Rimulya. Yung kapatid ni Boying, isang Rimulya rin. Bakit siya ang secretary of ng DILG o siya yung SILG? Anong sabi? Imo-monitor lang yung rally sa EDSA. Ngayon, pinapatawag na siya ni Rimulya. Sino ngaling sa inyo? Siyempre, sasabihan mo lang yung tao mo, hindi, kunwari nagsisinungaling ka, ikaw ang mali, ako tama. Siyempre, gagawin mong polga yung escort mo, di ba? Naman, naglolokahan tayo, Marbil. Naglolok. May to? Mayabang. May pagka, may kasalanan siya, nagyayabang pa ng ako, may accomplishment siya. Ibig sabihin, may karapatan akong dumaan dyan kasi may accomplishment ako. Sabihin mo, praning yung amo mo si Marcos. Bakit? Siguro yung amo niya, kinakabahan sa rally, may rally daw sa EDSA . Di ba yun na sinabi nung escort? Napapraning naman siya. February 25, baka may rally, baka matanggal ako sa posisyon, magaya ako sa tatay ko panatapon sa Hawaii. Puntahan mo yan. Ito naman, dali-dali. Sige, dumaan tayo sa busway kahit bawal. Kahit tayong tagapagpatupad ng batas, kahit bawal. Sige, sugod. Yan po ang mga pulis natin. Hindi, PNP chief. Ko ano po yung accomplishment last night. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Hindi po, hindi. Ang sinasabi ko nga, that's an emergency. Pag emergency pwede, di sana nilagay sa batas. Nasa batas ba na kapag emergency pwede kang gumamit ng bus lane? Ay, sus. Pero kung sakay nga siya ng convoy, sabi niya, okay, categorical lang general, it was your convoy. Tanong nga, convoy mo yun? Oo, hindi. Tingnan mo, sagot, paikot-ikot.
No, sir, ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and have to Opo. respect. Yun lang po yung inaano natin. Puro wala na kaming naintindihan sa sinabi mo, Marvin. Oh, ang sinasabi ko, wala na po kaming because the plate number po kasi nalabas. I will not say kasi nalabas po yung plate number. You have to respect, yan lang po anong inaano natin. Puro ka inaano. Ano bang inaano mo dyan, Marbil? Oh, tinan nyo, ha? May kasalanan yung mama. Ang sagot niya, maninisi ng tao. Ba't nyo nilabas yung plate number ko? Ba't inaano nyo yung plate number ko? Kita mo? Kita mo kung gaano ka-entitled tong tao na ito. Imbis na mag-apologize, sorry po, emergency po, dumaan ako dyan, pero mali. Alam kong mali. Sorry, napilitan lang ako dahil emergency. Tapos ang issue, may paano-ano ka pa dyan, inaano-ano mo pa. Inaano-ano mo yung plate number mo. Sinisi mo po yung naglabas ng plate number. Kasalanan ba nilabas nila yung plate number kaya ka napadaan ng EDSA? Talaga niloloko nyo taong bayan, Marbil. Hindi ka napadaan ng EDSA dahil nilabas yung plate number mo. Huwag kang palusot. Halimbawa ako may emergency. Dadaan ako dyan sa busway. Kasi kailangan ko talaga, talaga may isusugod ka sa ospital. Daan ka dyan. Pero, sige, tikitan nyo na ako. Pero ito, kita nyo, isusugod ko sa ospital. Baka pwede nyo ako tulungan. Kayo na magsugod. Aalis ako dito sa bus lane. Pero alam ko mali yung ginawa ko. Tikitan nyo ako. Pasensya na po. O di tapos. Hindi yung, ang dami mong excuses, napapaghalatang entitled. Yung mayabang eh. Hindi nyo ba ako kilala? Hindi nyo nakikita yung estrella ko? Ha? Yung mga star ko dyan. Hindi nyo nakikita? Ha? Anong posisyon mo? PNP chief to? Entitled yung tao. Pinapakita niya rito, entitled siya. Ganyan po ang mga bata mo, Marcos. Tapos ang lalakas nyo magsalita na kunwari para kayo kaayusan. Marcos, di mo nga maayos yung mga tao mo. Inulit-ulit niya ang di dapat anya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya. Wala naman pong pinatay ito. But of course, di ba? Hindi pahiyaan itong paggamit ng Kaya, Puro ka Ano ba talaga? Mahilig ka Marbil, ano ba yung ano? Tingnan mo ang excuses niya, no? Wala namang pinatay. Hindi, alam nyo kung bakit lumaki yung issue? Nagkamali din naman yung anak ni Tulfo, Look at how, ayoko kay Raffy Tulfo, I'm against Raffy Tulfo. But look at him, how he handled the situation. Sinabi niya, mali yung anak ko, nag-apologize yung anak niya. Tapos! Alam mo ba't lumalaki dito? Mayabang ka. Entitled ka. Kaya nagagalit ang taong bayan sa'yo. Ginagamit mo pa yung privacy. That's another case. Kung may nilabag silang batas about sa plate number mo, idemanda mo. Pero wag mong sisihin yung naglabas ng plate number mo kaya ka dumaan ng EDSA, bus lane. Palusot ka eh. Hindi mo pa excuse, wala namang namatay dito. Parang ang sinasabi niyo, wala namang namatay dito, ba't pa pinahihiya? Pinahihiya mo sarili mo. Ikaw nagpapaya sa sarili. If you handled it like a man, not a Barbie, like a man, nag-apologize ka, di tapos. Kaya tayo ang mga taong bayan nagagalit sa iyo eh. Kasi kayo parang akala tingin nyo sa sarili ninyo, Diyos, hindi nagkakamali. Ang lilinis nyo, sir. Sobrang lilinis nyo, wala kayong nagagawang mali. Sobra. Kaya nga emergency eh. Ayaw ring sabihin ng PNP kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw. Kasi kung emergency yan, dapat ang sinasakyan mo yung marked vehicle. Alam mo, may mga batas din dyan sa media eh. I am part of the media. Okay? Meron akong hiding media. Pero hindi ko pwedeng gamitin yung kotse ko, personal kotse ko, during coding. Yes, excuse po yung media, marked vehicle. Pero hindi porket member ako ng media, ng SMNI, kahit may ID ako ng SMNI, pwede na ako ng color coding. Naiintindihan? Hindi po pwede yun. Bakit? Hindi naman marked vehicle eh. Ba't yan ang ginamit mo? May emergency ka pala. Wala bang police car? Tapos magagalit ka pag
Gagamitin mo yung isyung plate number. Kung ginamit mo yung yung police car, marked vehicle, di wala kang issue sa plate number. So kasalanan pa namin, nakuhanan yung plate number mo. Ang lula nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma Ito namang style nila, no? Sila pa naninisi. Sila na may kasalanan, imbis mag-sorry, sila pa naninisi. Pero tingnan nyo to, sasabihin ni Rimulya. ni Rimulya na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Ay, ano siya kasi bata ng presidente siguro. PNP chief eh. Oh, 'di ba? Hindi niya naman inutusan dumaan ka ng bus lane eh. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa. 'Di ba pinapatawag tayo ng Congress? Dumaan ako sa busway. Bakit? Pinapatawag ako ng Congress eh. Dapat dumaan ako sa busway? Halimbawa lang. Patawag ako ng presidente. Patawag ako ng Vice President BP Sara. Halimbawa lang, hindi ako nagyayabang. May karapatan na ako dumaan sa busway? Emergency eh. Pinapatawag ako none other than the BP. Do you know the BP? The PB has 32 million votes compared to Marcos, which is budol-budol votes. Pwede na. Pwede na ako dumaan sa busway. Palusot si Marbil. Yan, nilaglag ka. Laglagan na. Nilaglag ka ni Rimulya. Ano mo pa kasi na pinapatawag ka ng SILG eh. O ano ka ngayon? Pinalaki mo. Siya nga hindi dumadaan eh. Ikaw pa, Marbil. Wow. A firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. kaya iimbestigahan niya ang insidente. Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Sa memorandum Dapat imbestigahan talaga. Ako sa tingin ko lang, there is an abuse of authority. Kasi kitang-kita nyo naman. Kasi kung emergency, dapat doon pa lang sinabi na nung convoy. Kasi yung convoy, alam naman nila kung saan ka pupunta eh. Alam nila yung nakamotor yan eh. Yung escort nila. Alam na niyan. Bago ka pa sumakay ng sasakyan, alam na nila kung saan ka pupunta. Inaral na nila yung ruta, alam na nila kung saan dadaan. Ang sinabi, papunta ka sa rally. Tapos ngayon may emergency ka. Clearly, may grave abuse of authority to si Marbil. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan. 5 lang. Sa busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Pwede rin ang on-duty na ambulante. 5 lang. Presidente, Vice President, Senate President, Chief Justice at saka Speaker. May posisyon ka ba dyan? Ito sabi, meron pang 3 excuses. On-duty, ambulances, fire trucks, Philippine National Police Vehicles. Philippine National Police Vehicles. Ibig sabihin yan, marked police vehicle. Truck ng bumbero at sasakyan ng PNP. Mga service vehicle na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project. Pangatlo, service vehicle performing their duties for the EDSA Busway Project. Nagtatrabaho ka ba dyan sa EDSA Busway Project? Ha? Ikaw ba nag-aayos dyan? Ikaw ba nagtatraffic? Ikaw ba nag-aayos ng mga barricade dyan? May kinalaman ka ba dyan sa bus lane na yan? May kasama ka dyan sa... Ikaw ba naglilinis niyan? Janitorial. May maintenance. Ikaw ba dyan? Ikaw? Asan dyan nakalagay na pag may emergency? Saan? Saan nakalagay dyan na pag pinatawag ka ni Rimulya o ng SILG, pwede kang dumaan sa busway? Saan dyan? Sige. Saan nakalagay dyan na pag kinuha yung plaka mo at pinahiya yung plaka mo, pwede kang dumaan sa busway? Saan? Binabarbie mo kami. At syempre, mga bus na otorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as
merong mga uniform personnel. Di ba? At tingnan mo yung sinasabi, siya kanya mismo, baka magkaroon ng leeway. Kung emergency at merong uniform men. Sa kanya na nanggagaling, wala. Sa ngayon, wala pa. Baka naman pwedeng magkaroon ng leeway. So sa susunod yon. Kaya lang nalabag na yung batas eh. Di ba? Pati itong mama na ito, si Sir, nilaglag niya si ano. Sa madaling salita, walang batas na pwede ang PNP chief dahil may emergency. Hiningan pa namin ng pahayag si Transportation Secretary Vince Dizon, dati na rin sinabi ng SAIC na ang pagvideo at pagsasapubliko ng operasyon ay para masigurong walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA... Alam mo, ako dapat lang yun. Dapat na isa publiko yan. Kasi pwedeng abusuhin yan eh. Yung mga nahuhuli nyo matataas na tao, itry ninyo. Pag nahuli ninyo, sitahin nyo, kunan nyo, wag nyong ipahalata. Try ninyo. Tapos wag nyo munang ilabas. Aabusuhin pa kayo niyan. Pag abuso, saka nyo ilabas. Saka biglang aamu yung mga yan. Tama yung video, protection nila yan. Dapat talaga walang video. Ay, dapat talaga may video. Alam mo, kung may issue si Marbil, hindi ko pinagtatanggol na dapat ipagkalat nga yung plate number. Hindi sa ganun. Kung may issue ka dun sa plate number, that is a different story. Ireklamo ko mo. Gusto mong ireklamo. Pero wag mong gamiting excuse yung kinuha yung plate number mo. Dahil in the first place, ikaw ang umabuso, ikaw ang nagmukhang entitled. Alam mo, hindi nakakababa ng pagka-Barbie ay ng pagkalalaki ang pagsosorry. Hindi mababawasan pagkalalaki mo. Hindi ka rin naman Diyos, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Pinalaki mo eh. Pinahiya mo sarili mo, Marbil. Ayan, wag po kakalimutan sa Team Suka. Subscribe po kayo sa channel kong ito, Coach Oli News PH. Again, pakisuportahan yung second channel ko, Coach Oli News 2, sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.